Pagka-uwi ko sa bahay ay agad kong hinanap ang aking ina. Nakita ko naman ito sa may kusina na naghahanda ng makakain. Oh, nandito ka na pala, Anya. Ba't parang ang aga mo yata? Tanong sa akin ni Mama at nagmamadaling inilapag ang kaldero sa lamesa. May gagawin daw ang teacher namin kaya pinauwi na kami agad. May transfer raw na student, sagot ko na medyo gulat pa. Nakatulala kasi ako. Hindi mawala sa isip ko yung lalaki na kasama ng guro namin. Buwisit, puro kamalasan at kahihiyan na naman ang nangyari sa akin ngayon. Ang sakit-sakit pa ng braso ko, nakakainis. Saad ko sa sarili ko at inilapag ko ang bag ko sa sofa. Sana lang talaga ay hindi iyon naging kaklase namin. Ang lakas ng trip. Nagalit patuloy sa akin ang ibang mga babae doon na patay sa kanya. Muling bulong ko sa aking sarili at naupo ako sa sofa. Ipipikit ko sana ang mga mata ko, ngunit bigla na lang nagsalita si Mama. Anya, magbihis ka na at nang makakain ka na agad. At saka kakausapin kita mamaya. Nagtataka ako, ano naman ang pag-uusapan namin? Hindi naman yata iyon tungkol sa pagiging late ko sa subject ni Ma'am Angry Bird Ma Marquez, diba? Opo ma, at napakunot na lamang ang noo ko. Naglakad na ako papuntang kwarto at agad akong nag-half bath at pagkatapos kong lumabas ng aking banyo ay binuksan ko ang aking cabinet kung saan nakalagay ang mga damit ko. Habang pumipili ako ng damit na susuotin ko ay bigla kong naalala ang paghawak kamay namin ng lalaking nagpapatulong sa akin kanina. Ngunit agad rin na napakuyom ang kamay ko nang maalala ko ang ginawa sa akin ng nakakaasar na lalaking iyon. Isinantabi ko na lamang ang inis ko at nagpatuloy na sa pagbibihis. Nagsuot ako ng watermelon pajama na presko sa pakiramdam. Pagod na pagod ako ngayong araw. Dagdag pa ang braso ko na masakit. Mas mainam kung makakatulog ako ng maayos ngayong gabi. Inilugay ko ang aking buhok at sinimulan ko itong suklayin. Habang ginagawa ko naman iyon ay napatingin ako sa aking telepono. Kinuha ko iyon at nakita ko na naman ang mga chat ng mga kaibigan ko sa group chat namin. May jowa na si Anya, ang chat ni Misty. Si True, chat ni V. Oo, halata naman eh. Bakit sila maghahawa kamay kung hindi sila magkasintahan? Kilala nyo si Anya. Hindi yun basta-basta magpapahawak ng kamay. Saka, ba't ba hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko? Hindi man kasi talaga kapanipaniwala, chat uli ni V, na mukhang hindi talaga naniniwala sa sinasabi ni Jade. Napailing na lang ako habang binabasa ko ang mga chats nila. Sabi ko nga ba, pinagchichismisan na naman nila ako. Kahit kailan talaga mga kaibigan ko, hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o sawayan sila. Kumakain na kami ngayon ni Mama nang maalala ko ang sinabi sa akin nito kanina. Ma, ano po palang sasabihin sa akin? May schoolworks pa po kasi ako na dapat tapusin. Sabi ko at sinubo ang kutsara at kasunod rin noon ay uminom na ako ng tubig. Ngumisi naman ang ina ko at nagsalita. Ikaw na bata ka, napakasipag mo talaga. Well, sa akin mo naman ang pagiging masipag at sa papa mo naman ang pagiging matalino. At tumawa ito. Natawa rin ako at tinanong ulit si Mama, Ma, ano po bang sasabihin nyo? Niligpit ni Mama ang hapagkainan at tumabi sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at tiningnan ang mata ko. Anak, aalis muna ako. Mawawala ako sa loob ng 2 linggo dahil sa business trip namin ni Tita Marimo. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman ngayon, baka sa susunod na linggo po. Gulat ang naramdaman ko. Sinundan iyon ng lungkot dahil magiging mag-isa na naman ako sa bahay namin. Kailangan po ba talaga yon? Sabi ko na may malungkot na boses. Naging malungkot din ang mukha ko at itinigil ko ang pagsubo ko ng pagkain. O anak, para naman may matutunan ako sa pagpapatakbo ng negosyo. Sorry anak, I really have to do this. Alam mo naman na ayaw ko lang umasa sa sustento ng papa mo. Tsaka kailangan ko rin ang ibang lugar na makikita. Hindi yung palagi na lang ako nasa bahay.
pagpapaliwanag niya. Niyakap niya ako at napasandal naman ako sa kanya. Ayaw ko sanang pumayag pero wala akong magawa. Totoo naman na kailangan din ito ng aking ina. Simula kasi nung maghiwalay si mama at papa, ay hindi na ito lumalabas pa ng bahay namin. Lumalabas lang ito kapag may bibilhin. At isa pa, kaya ko na rin naman siguro kahit ako lang mag-isa sa bahay sa loob ng ilang linggo. Naintindihan ko po, mag-iingat po kayo. Sabi ko habang niyayakap si mama. Yes, my daughter, I'll be safe for you. Anyway, go to your room. May gagawin ka pa, di ba? Tanong nito. Tumango ako at nagpaalam na ako sa aking ina. Pumunta sa kwarto ko, isinarado ko ang pinto at nahiga sa kama. Hindi ko alam pero parang mas lalo ako napagod. Siguro dahil ito sa dami ng niisip ko. Tumayo ulit ako at pumunta sa study table ko. Nang matapos ko na ang dapat kong tapusin, may naalala ulit ako. Naalala ko na naman ang lalaking nakabunggo sa akin. Buwisit na lalaki yon. Dahil sa kanya, ay aasa rin na naman ako ng mga mokong nakaklase ko. Gigil na bulong ko sa sarili ko. Hindi talaga mawala sa isip ko at inis na inis ako doon. Humanda talaga yung lalaking iyon kapag nakita ko ulit. Kainis. Inis na sigaw ko. Ngunit napaisip ako. Paano ko naman siya mahanap kung hindi ko naman alam kung anong itsura niya? Ang tanging alam ko lang sa lalaking iyon ay wala siyang modo at hindi marunong humingi ng paumanhin. Nagulat ako nang pumasok ang nanay ko at parang nagtataka ito. May ibas ba anak? Bakit ka sumisigaw? Asaan at papatayin ko? Tarantang sigaw nito. Itinas niya ang hawak-hawak na tsinelas. Tumawa ako ng kaunti at ngumiti. Si mama talaga. Wala po yun. Muntik na kasi akong malaglag sa upuan. Palusot ko. Ganun ba? Mag-ingat ka kasi anak. Lumapit ito sa kanya at niyakap. I love you, Anya. Good night. Niyakap ko siya pabalik. Dahil alam kong mamimas ko ito. I love you too, ma. Pagkatapos nun ay lumabas na ang aking ina at si mama na rin ang nagpatay ng ilaw. Nahiga na rin ako at nagkumot ako. Ngunit bigla kong narinig nang mag-ring ang telepono ko. Nagdulang isip ako kung sasagutin ko iyon. Ngunit tumayo pa rin ako at kinuha ang telepono. Doon ay nakita ko ang mga kaibigan ko na nagbi-video call kaya sumali ako sa tawag nila. Hi Anya, bungad sa akin ni Meste. Ngumiti ako at pinakaramdaman ko ang pakikitungo o pakikiusap niya sa akin. Nakahiga naman ako ng maayos. Dahil tila hindi naman siya nailang sa akin. Para bang hindi ko nakita ang lungkot niya sa kanyang mukha kanina. Bakit hindi si Anya ang tanungin natin? Para malaman natin ang totoo. Total hindi niyo naman gustong maniwala sa akin. Nagkunot no ako nang marinig ko ang sinabi ni Jade. Pinaglalaban pa ba rin niya na nobyo ko ang lalaki kanina? Is that true? Nobyo mo ang lalaking kasama mo kanina? Napasampal ako sa aking noo at huminga na malalim. Bumalik na naman tuloy ang iniskop para sa lalaking iyon. Umayos ako ng upo at nagsalita. Hindi ko nobyo yon. Bakit kayo magkakasama? Tanong sa akin ni Meste. Dahil nagpatulong siya sa aking hanapin si Ma'am Daria. Kakausapin niya raw si Ma'am. Sagot ko sa tanong ni Meste. Bakit kayo magkahawak ng kamay? Pamimilit ni Jade at talagang pinaglalaban talaga ang gusto niyang ipaglaban. Nakipag-shake hands lang siya sa akin. Paliwanag ko naman ulit. What about the call sign? Paano mo paliliwanag iyong narinig namin na pagtawag niya sa'yo? Ano nga ulit yun, love? Natahimik ako sa tanong ni V. Sa kanilang lahat, si V talagang hindi ko matatakasan pagdating sa mga ganitong bagay. Paano ko naman siya sasagutin? Kahit ako man ay hindi ko alam kung anong klaseng hangin ang nasinghot ng lalaking iyon. Kung bakit niya ako tinawag na love. Bakit hindi ka makasagot? Sabay nagtanong ni na Jade at V. Habang si Misty naman ay nakatingin lang sa akin. Hindi ko alam. Napagtripan ko lang kung
lang ako nung lalaking yon. Hindi ko siya kilala. Nangaasar lang yon. Naguguluhan at biglang sabi ko. Natahimik silang lahat habang ako ay nakaramdam ng hiya. Ramdam ko na rin ang pawis ko sa noo. Kahit pa-aircon naman ang aking kwarto. Okay, sabi mo eh. Natahimik muli sila, ngunit ramdam ko pa rin ang pangangasar ng mga mata nila. Sige, ibababa ko na. Matulog na rin kayo. Sabi ko. Hindi ko maintindihan ngunit bakit tumatalab sa akin ang mga pangangasar ng mga kaibigan ko. Bye, Anya! Sabay-sabay na saad nila sa akin at ibinaba ko na ang telepono. I already fell asleep. Pagod na ako. Lalo na ang mga utak ko kaiisip sa lalaki na nakabunggo at kasama ng teacher ko kanina. I feel annoyance towards the guy I bump on. The reason why I'm late, but I feel something different from the guy who helped. Parang bang kinikilig ako rito. Ngunit bakit naman ako kikiligin sa lalaking pinagtripan ako?